Si Kenry Yuguji ng 4th Elementary. Tawagin niyo akong Draken. Kapag nakita niyong dragon kong tattoo, magtago na kayo. Grade 5 din ako na magkaroon ako ng dragon tattoo. Kahit mga middle schooler, bibihira akong hamunin ako ng away. Ken! Nitong nakaraan, nakalimot ka kung saan kalulugar. Lagi kang nakikipag-away sa mga middle schoolers. Gusto mo ba uli mabugbog, ha? Patawad. Sila ang samayamagang na naghahari sa lugar na to. Minsan binugbog nila ako at iniwan ng pantalon lang ang suot ko. Kaya mula nun, hindi na ako naglakas ng loob na labanan sila. May isa rin bata mula sa 7LM ang hindi alam ang ilulugar niya. Ah, si Mikey? Yung nakilala matapos niyang matalo si Shino ng Bachigan. Ken! Dalhin mo sa amin si Mikey. Sira ulo ang batang yun. Kahit ako hindi mananalo sa isang high schooler. Lalo na sa isang malakas na high schooler. Kapag dinala ko siya sa kanila, hindi siya makakapalag. Pero bago yun, gusto kong ako muna ang lumaban kay Mikey. Hoy, ikaw. Huh? Wala ka sa 7th Elementary, di ba? Oo. Hinahanap ko ang batang tinatawag nilang Mikey. Kilala mo ba siya? Kung hinahanap mo si Mikey ngayon lang, ano... Oh, Mikey! May naghahanap sa'yo. Ano yun? Grabe, ibang-iba siya sa iniisip ko. Akala ko isa siyang higante ng limaw na mas malaki kaysa sa akin. Ang liit niya! Isa lang siyang ordinaryong bata. Kapag kita siya, ang gagawin ko? Suntukin ko kaya siya. Oy, sa tingin mo ba ang weird ng pangalang 48 Rex? Ha? O kahit pa paano mo yun isipin, kulang yun ng 40. Ano sa palagay mo? Anong sa palagay ko? Hindi ko pa yung naririnig eh. Ikaw si Mikey, di ba? Tama ka. Bakit? May mga lalaki sa middle school na nagsabi sa akin na dalhin kita sa kanila. Hindi kita pinipilit. Okay lang. Sasama ko sa'yo dahil sinabi mo sa akin. Kukunin ko lang yung gamit ko sa school. Ang weirdo naman nito. Nawala tuloy ako sa mood. Siguradong bugbog sarado ang bansot na to nung wala sa oras. Nandito na kami. Dala ko na siya. Siya ang tinatawag nilang Mikey. Noong mga oras na yun, tumakbo si Mikey diretso sa Samayama. At tumalon. Matapang lang kayo dahil sama-sama kayo. Anong kailangan nyo? Ako ang dakilang Mikey ng 7th Elementary. Ang angas! Ikaw si Drake ng 4th Elementary, di ba? Bakit sumasama ang isang astig na tulad mo sa mga basura na tulad nila? Dapat maging kaibigan kita. Kenshin. Sigurado ka ba? Talaga bang nandito si Osanay? Naoto? Bigla kang bumalik at sinabi mo mag-imbestiga ako. Tingin mo may oras pa ako para siguraduhin yun? Pasensya ka na, Naoto. Emergency lang kasi. Ano? Yung impormasyon na ibinigay mo sa akin tungkol sa away nila Mike at Draken ay isang malaking kasinungalingan. Walang kititing na tsansa mag-away yung dalawang yun. At imbes na yun, isang laban sa pagitan ng Toman at Mebius ang magsisimula ngayon sa nakaraan.
Kaya mamamatay si Ryuji sa gitna ng kaguluhan niyo. Oo. Kaya kung malalaman natin ang mangyayaring kaguluhan mula kay Osanay dito, maaaring makakuha tayo ng kulong. Paano natin mapipigilan ng pagkamatay ni Draken? Pawalang galang na po. Pwede niyo ba akong paraanin sandali? Pasensya na po. Salamat at pasensya na po. Pero ibang klaseng pulis ka rin, Naoto. Alam mo yun? Pakiusap, mag-ingat ka na lang, okay? Late ka na, Osanay! Ha? Ano daw? Osanay? Ano ba yan? Bakit ba ang tagal mo kumain? Pero, nakabalik naman ako sa oras eh. Kung di mo magagawa na maayos ang trabaho mo kahit magsipag man lang! Ang lalaking tong si Osanay. Tumingin ka naman sa Ang oras. dating presidente ng Nobis Gang. Talaga ng trabaho niya sa ginagawa mo. Gusto mo bang umiipon? Hindi ba ito isang pagkakamali? Tanungin natin siya. May ginawa ba akong mali? Wala naman. Iniimbestigahan namin ang insidente ng Tokyo Manji Gang ilang araw na nakakalipas. 12 taon na nakakalipas. Bilang isang presidente ng Mebius, ikaw ang nagsimula ng kaguluhan sa Tokyo Manji Gang, tama ba? Pwede bang sabihin mo sa... Wala ako ibang masasabi. Sangkot ka ba sa pagkamatay ni Ken Ryuji sa gulo na yun? Hindi. Iyan ay... sa miyembro ng Mebius na sumaksak sa kanya. Hindi. Ikaw ang nag-utos sa patayin siya, tama ba? Hindi! Tama ka. Kinalaman nga namin noon ng Toman. Pero wala sa amin na pumatay. Yun lang naman ang nag-trigger. Ang lalaking yun, siyang nagsimula ng gulo sa Toman. Ha? At noong August 3, namatay si Draken. Lahat ng yun ay parte lang ng plano ng lalaking yun. Ng lalaking yun? Patawad. Pero hindi ko na kaya magsalita pa. Ayoko nang madawit pa sa Toman. Patawad. Magagalitan na ako ng boss ko nito. Mauna na ako. Pasensya na at abala ka namin. Maraming salamat. Maraming salamat. Kung hindi lang namatay si Draken, hindi sana. Ano kaya sa tingin mo, Naoto? Mukhang takot na takot talaga siya. Kaya malamang hindi siya nagsisinungaling. Kung isasama natin ang sinabi niya, ang away sa Mebius at Toman ay nagsisimula pa lamang. Ayon sa kanya, may isang lalaki na nagplano na magsimula ng gulo sa Toman at Mebius. At ginamit lang si Osanay para doon. Ibig sabihin, meron iisang tao na gustong pag-awayin sila Mikey at Draken. Pero bakit gagawin niya yun? Hindi bale na. Ang gulo sa Mebius ang nagsimula ng lahat ng to. Ibig sabihin, hindi dapat kalabanin ng Toman ng Mobis Gang. Pigilan natin sila. Oo. Pakiusap, sabihin mo to kay Mikey. Oo, susubukan kong kumbinsihin siya. Nagkikrave